At ang pahayag din po ng Panginoong Diyos, ang Ama po, na ang sabi po niya ay, ako ang Diyos at walang iba liban sa akin. Kung Diyos po ang ating Panginoong Hesukristo, Diyos din po ang Ama, hindi po kaya kontra ito sa pahayag mismo ng Ama. Ang Diyos walang hanggan, infinite. Hindi mo pwedeng bilangin yon. Hindi mo pwedeng ibilangin. Ang infinite, hindi binibilang. Yung infinity, hindi binibilang yon. Infinity nga yun eh. Walang number na lalapat sa infinity. Walang number na lalapat sa walang hanggan. Tandaan mo yon, kapatid. Walang lalapat na number sa walang hanggan. Ang Diyos walang hanggan. Ang Diyos infinite. Ano ibig sabihin ng infinite? Wala siyang sukat. Sabi niya, pinupuno ko ang langit at ang lupa. Saan ako magkakasya? Sabi niya. Hindi nga siya pwedeng magkasya sa langit at sa lupa dahil pinupuno niyang buo eh. Ano? Yun ang kanyang pagka-infinite. Ngayon, para maintindihan mo yung gulo, babasahin ko yung 17:3 ng Juan. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay, si Hesukristo. Kung basahin nila, hindi naman nila tinutuloy eh. Makilala nila na iisang Diyos na tunay. Ganun lang. Tapos na ron. Hindi naman ganun ang nasa Biblia. Dapat makilala mo dalawa. No? Makilala kanila na iisang Diyos na tunay, nakatingala siya sa langit dyan eh. Kung naintindihan mo kapatid, ano? Umpisahan natin sa 17:1. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay, si Hesukristo. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Kita mo, ako itutuloy mo lang pala, maintindihan mo sinasabi ni Kristo eh. Ang sabi niya, pagtingala niya sa langit, tanda mo, nakatingala siya sa langit. Nananalangin siya sa Ama. Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Tapos sabi niya, ito ang buhay na walang hanggan. Nakatingala siya sa langit niya, ano? Makilala kanila na iisang Diyos na tunay. Nakatingala siya sa langit. Bakit? Wala kasi siya sa langit noon eh. Wala siya sa langit noon. Nandito siya sa lupa. Nagkatawan tao na nga siya. Bumaba na siya. Galing siya sa langit. Bumaba siya. Basahin natin ang 6:38 ng Juan. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Di wala na siya sa langit. Bumaba nga siya eh. Saan siya galing? Sa langit. Meron man tao sa langit na nag-umpisa sa langit? Wala nun. Walang tao sa langit, kapatid, na manggagaling sa langit, bababa sa lupa, tapos tao. Wala nun. Ngayon, kung nandito siya sa baba, nakatingala siya ngayon. Ang kausap niya yung Ama. Ama, ito ang buhay na wala hanggan. Makilala kanila ng mga taong Kristiyano na iisang Diyos na tunay. Saan? Doon sa langit. No? Nung oras na yon. Kasi, nung oras na yun, wala siya sa langit, nasa lupa siya. Ba't siya nasa lupa?
bumabae ka akong mula sa langit. Pero kung itutuloy mo sa 17:5, ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo. Sa iyo rin ang kaluwalhati ang aking tinamu sa iyo bago ang sanlibutan naging gayon. Wala pa palang sanlibutan nagtamo na siya ng kaluwalhatian sa Ama Ano? Kaya past tense na Luwalhatiin mo ako ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan naging gayon. Paano naging tao yan? Meron bang tao na nauna pa sa sanlibutan? Kung tutuloy pa natin dyan sa 17 pa rin, ano? Ang itinuturo lang sa inyo dyan, 17:3 Inaalis niya na yung iba Punta ka sa 17:24, kapatid na Daniel. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Tamo, bago pa natatag ang sanlibutan, inibig na siya ng Ama